Nakadalawa na itong pamangking ko na to. Masakit mong po sa akin pero sasabihin ko, alam mo, pag ikaw ay isang public official, di ka ligtas sa mga mapanuring mata ng publiko dahil ikay naninilbihan sa bayan. Congressman ka man, or senador ka man, or mayor ka, basta't politiko ka, hinalal ka, nilagay ka dyan sa posisyon mo sa pamamagitan ng eleksyon, or inappoint ka, magsisilbi ka sa taong bayan. Masakit man po sa aking gagawin to. At alam ko naman, nagagalit na sa akin ang ibang mga kaanak ko, na kaapelyido ko. Nagagalit sila. Bakit sila nagagalit? Ako po'y diretso, ano? Di ko po estilo magsermon. Estilo ko punahin ang mali at itama ang mali. Lalo na kapag ikay pamilya ko, kadugo ko. Itong pamangking ko na to, pinupuna kita. I am rebuking you publicly. It's not to shame you, but out of love. Out of love. Ginagawa ko po to to save the other members of the family who carries the same last name as you do, but they carry it with integrity, honor, and respect. Dinadala po nila ang kanilang pangalan. Iisa lang pong apelyido namin. Sa unang henerasyon, yung aking ama, ang yumaong si Colonel Ramon Tulfo, kung saan tumatakbo sa aking isipan yung mga tinuturo niya po na ako'y high school pa lang. Idol ko po yung aking ama. Kaya kung nakikinig man sa akin yung mga ibang mga kaapelyido ko sa first generation, yung mga second generation, makinig kayo. Hindi ligtas kahit mga anak ko. Knock on wood, huwag lang sana sa mga anak ko kasi hahambalusin ko sa publiko. Itagaan nyo sa bato. Tulad ng pagturo sa amin ng aming ama, yumaong ama. Dala-dala ko po yung mga tinuturo niya sa amin. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkakaganito sa unang henerasyon, the first generation ng mga Tulfo. Kaya ko po ginagawa to para isalba po yung ibang mga kaapelyido na Tulfo sa unang henerasyon na anak ni Colonel Ramon Tulfo Sr. At yung aking yumaong ina, pareho na po, si Caridad Pisciba Tulfo. Kami po yung unang henerasyon at may mga susunod na henerasyon. Nakakalungkot. Kaya ko ginagawa to para isalba yung ibang nagdadala ng pangalan. Pero ang pagdala nila, nandoon yung sinasabing pagdala nila ng integridad na may honor at paggalang doon sa pangalan. Nakakalungkot, yung apelyidong dinadala namin, sumasablay yung ilan. Nahihiya na po kami. Kaya ikaw, Ralph, Congressman Ralph, makinig ka. Huwag mo nang dagdagan pa. Look me in the eye and listen carefully, listen closely. I care about you and I'm concerned about your tomorrow. Malayo pang mararating mo, iho. Lahat tayo nagkakamali, nagkakasala, pero binibigyan tayo ng pagkakataon magbago because we are entitled, for a chance. Alam ko naman, humingi ka na ng public apology, but it comes with sincerity and accountability. Sana wag na maulit. Huwag kang gumaya sa mga trapo! Sumunod ka sa prinsipyo at paninindigan at sa tamang landas ng uncle mo, si Bitag. Ito po ng aking mga sinasabi, hindi po siguro patas, hindi po siguro maganda para doon sa mga wala namang kinalaman, pero nadadamay. Bakit nadadamay? Hindi ko maintindihan. Siguro nagkukulang. Masakit man po sa akin, kumalat na sa social media. Alam naman pagdating dito, sasalba. Masakit man po sa akin. Dudugo ang puso ko rito. Pero tingnan nyo to. Sino pong matutuwa niyan? Kami po nagsasabi lamang, hindi po pare-pareho kahit magkakapatid. Hindi po pare-pareho dahil 10 po kami magkapatid, isa yumauna at siyam na lang natitira. Kami po yung mga first generation. Dalangin ko, wala nang sumunod, wala nang pumalpak dito po sa pamilya ko, dito po sa aking mga anak. Mga kapatid ko, ayusin nyo, anak nyo yan. Huwag nang ilagay sa kahiyan ang mga nagdadala ng pangalan. Kung sakaling hindi, ako ang mag-aayos niyan. Itaga nyo sa bato. Period!
kayo dyan sa Senado at Kongreso, nagagawin nyo yung parang ito'y testigo ninyo. God knows what's in our mind. Alam po ng Diyos kung anong nasa isip natin, kung anong nasa puso natin, at alam ng Diyos kung tayo nagsisinungaling, ginagamit lang natin ang pangalan niya para pasikat. Kung nagsasabi po kayo ng totoo, at katotohanan lang yung sinasabi ninyo, alam niyo naman, ang Diyos ay nasa panig ninyo. Di ba nakakainis kung kayo'y nasa Kongreso, Senado at paggagamit ninyo pangalan ng Diyos na parang gusto nyong nasa panig ninyo? Huwag. Tigilan nyo ang paggamit ng pangalan ng Diyos. Huwag niyo pong gagamitin yung mga Bible verses sa mga privileged speeches na maganda mapakinggan, pero alam naman natin siguro, naniniwala kayo roon. Pero mas magandang, act more doon sa sinasabi nating decorum, what's expected of you bilang mambabatas. You don't have to show them that you're godly. So, hindi ako nagla-lecture. Marami nga dyan. Iba nga dyan sa inyo, mga alagad ng Diyos. May mga simbahan pa kayong mga kinaaniban ninyo. Wala pong kinalaman ang Diyos dyan sa kinalalagyan ninyo.